Diyos, ang Bible. Hallelujah. Nung pinag-usapan nyo nung nakaraang linggo, Rod, anong topic ni Pastor? Banal na Espiritu po rin po. Banal na Espiritu. Ayan, medyo nagbakasyon ako ng isang linggo eh. Amatay si nanay, di ba? So, yung asawa ko yung pinagbakasyon ko ng konti. Ilang araw na, nagbantay yan sa ospital. Kaya ngayon, ito na naman. Pag-aralan natin ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Tapos na ba, Gera, Rod? No. Di pa, no? Nagano lang konti, no? Si-spire lang eh, no? Ikaw hindi matutuloy. Hindi matutuloy. No, mga alingaw-ngaw ng digmaan yan eh. Buksan natin ang Bible natin sa Revelation, Pahayag, chapter 1 muna, chapter 1. 1 verse 1. No, itong Revelation, ito napaka-special na aklat ito. Super special ito. Bakit? Kasi itong pahayag na ito ay kapahayagan ng Diyos na ibinigay kay Jesus. Revelation chapter 1 verse 1. Kaya sa ating Ito ang pahayag na binigay ng Diyos kay Jesucristo at sa pamamagitan ng anghel na kanyang sinugo, kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya ang layunin sige. ng pagpapahayag na ito'y pabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Hallelujah. Itong Revelation, pahayag, ito ang isa sa pinaka-special na aklat sa Bible natin sa New Testament. Bakit? Kasi ito ay kapahayagan ng Diyos na ibinigay hindi sa mga propeta nung una, no? Nanay Pachi, ano? Ito'y ipinahayag ng Diyos. Ang kapahayagan na ito ay kay Kristo lamang ipinahayag ng Diyos at ipinahayag naman ni Kristo kay Juan the Revelator. Kaya ang tawag kay John, John the Revelator. Si John the Revelator, tagapagpahayag, ito'y isa sa mga disipulo ni Kristo. No, actually, may konting pagtatalo dyan eh. Sabi ng iba, siya raw yung John the Beloved. No, yung nakahilig. Pero yung iba, meron. Huwag na natin yung pagtalunan. Ang mahalaga, itong si John the Revelator, si Juan na tagapagpahayag, ito'y merong napaka-espesyal na karanasan. According sa history book, sa itong Bible, yung history book, karamihan dyan sa mga history, nandito sa Bible. Kaya lang, pag nasa history na, hindi mo masasabi na yan ay 100% yan ay totoo. Yes. Maaring may sobra, maaring may kulang, maaring may konting ano. Bible complete. Pero pag ang Bible ang pinag-usapan natin, 100% ito ay pinpointed. Hindi ito katulad ng history. Ang Bible hindi katulad ng history book. Although lahat ng history book makikita mo na sa Bible. Karamihan sa mga history book makikita mo na sa Bible yung mga pangyayari, yung mga nagdaang emperor, mga nagdaang mga tulad ng nangyayari ngayon, yung Iran, yung Syria, ano ngayon ang Syria? Civil War eh. Yung Iraq, yung Iran, yung Syria, makikita mo sa Bible yung mga yan. Mga dating emperor yung mga ano dyan, mga empire yan. No, ngayon kababagsak lang ng Iran. Yung Iran, yan ang tinatawag na Persian Empire ng araw. Sinakop niyan ng tatlo. Lahat ng mga imperyo na yan, sinasakop niyan yung bansang Israel. Lahat sila. Lahat ng imperyo sa daigdig, ang unang sinasakop niyan yung bansang Israel. Punta na nga tayo muna dito. Lagi tayong merong orasan eh. Dumating ang Panginoon. Ayan, dumating ang Panginoon. Ngayon ay 2026. Ito yung panahon ng Panginoon. 33 years ng Panginoon dyan eh. 33 years na buhay ang Panginoon. Nanay Pati, di ba? May siya yung makit sa langit. Ano? So, dyan nag-umpisa yung taon ng CE. Ano pa yung isang taon dyan? AD. Ayan, dalawa yung taon na yan eh. Common era, pero ang tawag ko dyan, Christ entered the world after death. After death ni Christ.
Yan nag-umpisa yung taon, yung bilang natin ng 2026. Okay, Yeah. balik uli natin, 70 AD. 70, mula nung si Kristo ay umakyat sa langit, ito yung umakyat sa langit, ito namang isa, si Kristo ipinanganak sa lupa, pumasok. Ano yung pati, tama di ba? Umakyat sa langit, 70 AD, giniba yung templo. Ayan, balik mo muna ulit kasi yan ang pundasyon natin eh. Sumunod dyan, 300, ang tawag natin dyan, 26 years. Yan ang binibilang ng taon. Ibig sabihin, ang taon natin ngayon, 2026 years mula nung si Kristo ay umakyat sa langit. Para naintindihan nyo bakit merong binibilang tayo. So, ang ibang mga tao hindi nila alam yan eh. Lahat ng tao sa mundong ito nagbibilang ng taon, parang nagbibilang kayo ng birthday, pero actually ang binibilang ng lahat ng tao sa mundo ay taon kung kailan si Kristo, either nung siya pumunta sa lupa or nung siya ay umakyat na sa langit. Okay, yung revelation na yan, ang unang i-reveal ng Panginoon sa atin dyan, mamaya babasahin natin, tungkol sa mga nangyayari ngayon, kasi sabi ni Kristo, ako yung alpha di ba? Ako ang simula, ako ang kasalukuyan, at ako ngayon, kasimula, ako ngayon, ako ang wakas, no? At ako ang darating, sabi ni Kristo. No? Ang buhay natin sa mundong ito, ikaw na yung pinakakawawang tao pag hindi mo nakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Biro mo, lahat ng tao nagbibilang ng taon para man lang malaman mo, ito ay taon kung saan si Kristo ay umakyat sa langit. Pero ikaw, wala kang kaalam-alam kung ano yung binibilang mo. No? Napakaganda, meron tayong kahit paano man lang kaunting Bible study, meron tayong natututunan. Baka mamaya namatay ka na, hindi mo na nalaman bakit ka sumulpot sa mundong ito. No? Edwin, ilang taon ngayon? Edwin? Hindi, ilang taon ka ngayon? Ilang taon kayo pinanganak? 1964? Si Kuya Edwin, nagbibilang ayan, pinanganak si Kuya Edwin, 1964 mula nung si Kristo ay umakyat sa langit. Yan, si Kuya Edwin, nagbibilang. Pero siguro, nung si Kuya Edwin nung hindi niya alam to, baka hindi niya alam ano yung sinusundan ng kanyang taon. No, mahalaga alam na alam mo. Sinusundan ng lahat ng tao sa mundong ito, mula nung dumating si Kristo, nung ikaw ay pinanganak, nag-umpisa ka na magbilang, nung ikaw ay lumalakad na rin sa mundong ito, mula nung si Kristo ay umakyat sa langit. Yeah, sir. Doon nakabilang. Kabilang ka, kasama ka sa nagbibilang ng taon kung kailan si Kristo ay namatay, kung kailan si Kristo ay pinanganak dito sa lupa, siya ay namatay, after 3 days siya ay muling nabuhay, at siya ay umakyat doon sa langit. At isang araw, yan ang pinakakahintay-hintay natin ngayon, year 2028, ang muling pagparito, pagdating ni Kristo. Yan ang dahilan bakit tayo nagbibilang ng taon. Kasi merong partikular na oras, panahon, na si Kristo ay muling babalik. Yes, nakalagay eh. No? Kaya yung aklat ng Revelation, napakahalaga. Bakit? Diyan niya sinasabi ang mga detalye kung kailan, araw, taon, panahon na si Kristo ay muling babalik sa mundong ito. Hanggang eternity. Nakasulat yan. Sa Bible, meron pa dyan. Pagdating ni Kristo, merong 1,000 years. 1,000, 1,000 taon. Si Kristo ay pagdating niya, siya ay mamamahala sa mundong ito. 1,000 taon. 1,000 taon ng pamamahala ng kapayapaan sa mundong ito. Wala nang gera, wala nang magigera. Yung mga nakikita natin ngayong gera, Iran, Iraq, lahat yan, wala nang mangyayaring gera sa loob ng 1,000 taon. Bakit? Wala ng presidente. Siya lang. Kasi, naghahagi si Nanay Pati ng Ricardo Teka na, Nanay Pati. Kasi, alam niyo kung bakit wala nang magiging gera? Napalikan muna natin yung gera na yan. Yung gera na yan, yan ang isa sa nagpapahirap
sa lahat ng tao sa mundong ito. Yes. Pag may giyera, daan-daang libong tao ang patay. Actually, nung Second World War, ang namatay, sabi ng mga historiador, parang nasa 120 million. Kasi ang Hudyo lang, 6 na milyon ang pinatay eh. 6 na milyon. 300 years, dumating na yung unang-unang Roman Empire na naging Kristiyano. Yan. Nanay Pachi, tama ba sa historia? 300 years, giniba ang templo. 300 years, yung Roman Empire, yung pinangahari, na-convert sa Kristyanismo. Constantine. Kaya sa Israel, meron doong yung nanay ba, anak? Santa Elena, si Santa Elena. Yun ang unang naging Kristiyano eh. Kaya yung Roman Empire, naging Kristiyano rin. At diyan idineklara ang unang-unang relihiyon ng Katolisismo. Yung Roman Empire King, siya yung naging Santo Papa. Alam niyo yung Santo Papa sa Vatican? At ang unang-unang pagkabiyak ng unang-unang relihiyon na yan, Santo Papa, dumating ang panahon, nagkaroon ng tinatawag nilang protest. Protestante ang unang tawag nila dyan eh. Lahat ng religion galing dyan, protestante. Yan ang una. Unang nabiyak yan, yung ina, Santo Papa. Yung pangalawa, nandun sa England, Santa Mama. Si Queen Elizabeth. Yan ang counterpart ng religion ng Katoliko. At hanggang sa ngayon, pag nagkakaroon ng giyera, makita nyo yung si Germany, si Hitler, nandyan yan, naka-align yan kay Santo Papa. Yung mga kalaban, nandoon naman sa Santo Mama sa England, UK, United Kingdom. Okay, balik tayo sa Revelation. Ang Revelation, ang pahayag, ito'y pahayag ng Diyos kay Jesus na ipinahayag naman ni Jesus kay Juan. Noong si Juan ay sa isla ng Patmos. Kasi nga, after 70 years, lahat ng mga Kristiyano dito sa Israel ay pinalayas na yan. Mula nung ginawa yung templo na yan, pinalayas na yan. 70 years hanggang sa dumating na dyan sa 300 years. Naging Kristiyano na yung So, napakaraming tao. Ano sabi dyan kay Soseng? Bakit ginawa yung Revelation? Ulitin mo nga. Ang layunin ng pagpapahayag na ito'y pabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Okay. Bakit daw merong Revelation? Upang ipaalam sa mga hinirang ng Diyos, sa mga alipin ng Diyos, ang mga bagay na malapit ng maganap. Okay, bago tayo bumasa pa uli dyan. Kasi yung Revelation na yan, pag binasa mo yan, ang unang makikita mo dyan, ang unang-unang mensahe na ibinigay ng Panginoon kay John the Revelation ay mga mensahe para sa mga iglesia. Yes. Una mo dyan mababasa, mensahe ng Diyos para sa iglesia sa ganito, sa ganon. 7 iglesia ang pinadalahan ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ibinigay niya kay Juan. Okay? Alam na natin yung mga mensahe ron sa 7 iglesia. At tayo na mga nandirito ngayon na nakikinig ng salita ng Diyos every Monday, nagtitipon every Monday, pinag-uusapan natin si Kristo. Ang tawag sa atin ay kalipunan ng mga mananampalataya. Ang tawag sa atin ay iglesia. At bawat iglesia na itinatatag ng Diyos, mayroong mga anghel na nakabantay. Tinan niyo yung 7 iglesia na yan, pinaliwanag dyan ng Panginoon. Lahat ng iglesia, mayroong mga anghel na nagbabantay. Yes. Yan, nung panahon na yan, 2,000 mahigit yan years. Kasi si John the Revelator, after 70, andyan siya, nabuhay pa siya hanggang 300 eh. So, kung siya ay nabuhay ng 120, maaaring nandyan siya. Diyan ibinigay yung pahayag kay Juan.
mensahe para sa mga iglesia, para sa mga mananampalataya. Yes. Kaya kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, sino yung tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay. Itong revelation, para ito sa iyo. Para ito sa atin. Tanong ako, sige, sabihin, anong mensahe sa mga hindi mananampalataya? Kasi mayroong mensahe ng Diyos para sa mga maniniwala sa Panginoon. Yeah. At dito, mababasa natin lahat yan. Ang susunod natin dyan, mamaya babasahin natin yung mensahe para sa mga iglesia. Ang susunod dyan, sa chapter 5, no? Pinakita naman dyan ng Diyos kay John Revelator, kasi nga pinapakita kay John anong mga nangyayari. Ang nakita naman at pinakita ng Panginoon sa kanya ng Diyos kay Juan, nakita ni Juan ang mga taong humimlay na nandoon sa langit na nagpupuri sa Diyos. Yes. Culmination. Ano na ipagin? Culmination. Culmination, no? Pinakita na. Sumunod, pag binasa mo pa yan, kasi mahaba yan, napaka-interesting. Kung makita mo yung Bible mo dyan, sa Revelation, halos hindi ko na mabasa, napakaraming note, napakaraming sulat. Kasi nga araw-araw, lalo na pag itong topic natin na to, 3 buwan na yan binabasa ko. Susunod naman dyan, sa Revelation chapter 6, Yeah. meron namang ipinakita ang Panginoon kay John the Revelator. No? Basahin mo kayo, Soseng. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo. Hold. Yung Soseng, ano? Ang una dyan, kasi sabi ni John Revelator, binigyan siya ng kasulatan na nakarolyo, ibig sabihin libro. Yeah. Kasi nung panahon na yan, ang libro hindi ganyan, nakarolyo, dalawang bilog na gano'n. Pag binabasa mo, iniikot mo gano'n, ganyan. Yeah. Scroll ang tawag ko, libro. Bakit ang libro? Hindi na natin malaman yung scroll Makikita mo dyan sa Revelation, unang ipinakita na binuksan yung 7 kasulatan, may 7 kasulatan na mayroong seal. Yeah. Walang makabasa. Miyak nga si John Revelator. Sabi niya, sino makakabasa nito? Ang nakasulat doon, sa 7 libro na yon, na mayroong seal na walang makabasa, ang nakasulat doon ay mangyayari sa hinaharap. Walang makabasa. Yeah. Kasi si Daniel, nagbigay siya ng propesya. Nung si Daniel, nung yung hari nakakita ng rebulto, walang mga pagpahayag. Sabi ng Diyos kay Daniel, sabihin mo sa hari, siya ang ulong ginto na namamahala ngayon sa daigdig. Ang susunod sa kanya, Medo, Persia, no? Hanggang sa dumating doon sa Roman Empire. Yeah. Pinakita sa kanya, nung panahon ni Daniel, yung nangyayari at mangyayari pa. Pero hanggang doon lamang sa batong maliit na bumagsak sa paa nung panahon ng Roman Empire. No, nandito pa lang sa Babylonian Empire, pinakita na kay Daniel ng Diyos doon sa hari. Sabi ni Daniel, mahal hari, ikaw ang namamahala ngayon sa daigdig. Ang susunod sa iyo ay mas mahinang konti. Pinakita na, sinabi niya, in-interpret niya. Hanggang sa dumating doon sa panahon ng Roman Empire na darating, dumating ang maliit na bato at pumuno sa buong daigdig. No? Pinakita ng Diyos kay Daniel hanggang doon lamang sa pagdating ni Kristo. Doon sa panahon ng Roman Empire, ayan, ganyan. Yan yung pinakita ng Diyos kay Daniel. Hanggang dito lang. Panahon ng Roman Empire, dumating si Kristo. Hanggang doon lang. Okay, ang sumunod dyan, yung 7 selyo, yung mga mangyayari sa hinaharap, ang pinakahuli dyan sa 7 selyo na yan, bago basahin nyo yung ikapito, mayroon siyang nabasang another 7 trompeta ng puot ng Diyos. Yeah. Bago binasa, bago sinabi, bago ipinayag ni Juan, yung ikapitong selyo, merong 7 salot, 7 dilubyo, 7, at yung ilan dyan, mamaya babasahin natin kasi kulang ang panahon natin. Pero bago natin basahin yung 7 salot at dilubyo na yan, basahin natin ang unang Thessalonica 5, 9 to 11. Kaya basahin mga ibasa mo. 1 Thessalonians 5 to 11. 11 11 lang. Sige, sige.
Hindi tayo pinili ng Diyos. Unang Thessalonica 5:9. 5:9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, Parusahan. kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Yes. Parusahan. Ito yung translation nandito sa akin eh. Yeah. Pero pareho din. Parusahan o bagsakan ng kanyang puot. Mm. Kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kita ninyo itong Thessalonica. Sino nagbasa niyan? Sino nagsulat niyan? Si Apostol Pablo. Yeah. So, si Apostol Pablo, noong si John, nung 12 apostol ay kasama ni Kristo, si Apostol Pablo ay taga-usik nila. So, maaaring yung Book of Revelation, maaaring isa si Apostol Pablo na nakabasa niyan. Yeah. Nanay Pachi, di ba? Kasi hindi naman sa kanya pinahayag yan eh. Okay. Pahayag 9:20. Ayan, dito naman babagsak yung tanong ni Kuya Soseng. Kasi bumaksak pa na yung mga salot, mga sari-saring dilubyo. Bumagsak na. Teka, basahin muna natin yung konting mga dilubyo na sinasabi ron, yung mga salot. Basa tayo ng konti sa pahayag. November, meron na. Kanay. Pahayag 9. Ito, yung isa lang sa mga salot, yung nung hinipan yung trompeta. Doon Hindi muna pa tayo. ng kalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupang. Teka, Sosek, unahin mo doon sa unang trompeta para makita lang natin ano yung salot na yan, ano yung dilubyo na yan na babagsak dito sa daigdig. Na sinasabi ng Thessalonica, yung salot na yan o parusa o dilubyo, hindi yan para sa mga sumasampalataya kay Kristo. Amen. Okay, kaya sinabi rito, ulitin ko ha. Sabi dito, hindi tayo, sa Thessalonica 5:9, hindi tayo pinili, iniligtas ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Oh, yan yung trompeta, yan yung mangyayari na. Malapit na anytime soon. Hindi tayo kasama. Okay, pero kaya binasa ko, sabi ni Apostol Pablo, tayo mga sumasampalataya, hindi yan puot na yan na ibabagsak sa daigdig, hindi para sa atin yan. Buhay man o Hindi tayo patay. kasapi. Buhay man tayo o patay. Yeah. Okay, kaya papasahin natin, ano ba yung darating na yan na anytime soon malapit ang dumating. Anytime. Maaaring abutin ng ating lifetime. Okay? Okay, sige, so 7. Hinipa ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. ito yung tinasabi ko na mangyayari anytime soon na hindi mararanasan ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. Okay? Kasi nga hindi tayo nilikha, sabi ni Apostol Pablo, para bagsakan Puot. ng puot na ito. Ito yung puot na sinasabi na darating anytime soon, maaring bukas. Yeah. Yeah. Hindi pa lang unang anghel, ang unang Hinipa ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy, at lahat ng sariwang dabo. Hoy, Soseng, Yeah. sipin ninyo, no? Una pa lang trompeta, unang puot ng Diyos. Bakit? Ang unang tanong, nagagalit pala ang Diyos? Oo naman! Nagalit na nga ang Diyos noong panahon ni Noah. Ang buong daigdig, winasak na ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Bakit? Dahil sa sobrang kasamaan ng mga tao sa daigdig. Yeah. May karapatan ba ang Diyos? Oo naman! Siya may-ari, siya ang lumikha May bakit wala siyang karapatan? Okay. Yeah. Ito na ngayon ang susunod mangyayari na ipinahayag ng Diyos kay John Revelator. Maniwala ka man o hindi ka maniwala. Okay. Pero kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, dapat mong malaman ito. Ito ang mga mangyayari sa hinaharap. Yeah. Kung ikaw ay mananampalataya, meron dalawa kang bahagi. Mamaya pabasahin ko sa inyo. Hindi lahat ay hindi makakaranas nito. Yung iba makakaranas. Okay, tingnan natin itong salot na ito. Una, merong, ano yung babagsak niya? Sasay? Yelo at apoy. Tsaka apoy. Mamamatay ang Ikatlong bahagi. ng Ikatlong lupa, bahagi at sariwang dabo. Ikatlong bahagi ng lupa na sunog. okay? Ito pangalawa, hindi ba na Ibig ikalawang sabihin, anghel? ikatlong bahagi, 1/3. 1/3, oh. Kasama yung tao, kung 1/3 yung 1/3 ng tao ang mamamatay. Ito, Ilan kaya yung 1/3? 7 billion ng tao, baka billion. 1/3 of 7 billion, mamamatay 1/3
ng 7 billion. 1/3 ng mga damo, ng ano, etc. Okay, sunod. Yes, okay. Hindi pa ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumaksak sa dagat ang isang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Hindi pa ng Hold. Yeah. Sunod. Pangalawang salot, ha? Ano nangyari? Merong isang napakalaking bundok pumaksak sa dagat. Ano nangyari? 1/3 ng sasakyan dagat, 1/3 ng mga nilalang sa dagat, 1/3 ng mga tao namatay. Yes. Okay. Pangatlo, Hindi pa ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumaksak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan, pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming taong namatay pagkainom nito. sige, tuloy mo na. Hindi pa na ikaapat na anghel ang kanyang trompeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag, nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumatanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw. Kalagim-lagim talaga, kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng mga nasa lupa, pagtunog ng mga trompetang ihipan ng 3 pang anghel. Kipa, tuloy mo na. Yung pinakadulo ng angel, salot. Pinakadulo. Tuloy na tayo sa 9. Hinipa ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay sa bituin ang susi ng banging napakalalim. Binuksan ng bituin ang bangin at may lumabas na makapal na usok tulad ng usok ng malaking hurno. Kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. May naglabas ang mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kakayanang manakit tulad ng pananakit ng mga alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kayo, at mga laman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lamang. Pero may binanggit yan, habang bumabaksak yung tuot ng Diyos, merong hindi sila pwedeng saktan. Yung mga tinatakan sa noo. Yeah. Yan yung 144,000, 12,000 kada lipi ng Israel. Okay? Tuloy mo pa. Pinakahuli na kayo, Sosay. Yan. Kasi, bakit yung bansang Israel kasapi dyan sa babagsakan ng puot? Kasi hanggang sa mga oras na to, Diyan nga hindi nakasentro kumikilala. Sa kanila nakasentro at sa mga taong hindi tumanggap kay Kristo. Okay, tuloy mo pa kayo sa pinakahuling salot. Yan sa loob. Yan. Hindi pinahintulutan ng mga balang na patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ng kirot at ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong yon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit hindi sila lalayuan sila nito. Ang mga balang ay parang mga kabayong handa sa pakikitigma. Sila may putong na parang koronang dito at parang mukha ng tao kanilang buka. Parang buhok ng babaeng kanilang buhok at parang ngipin ng leon ng kanilang mga ngipin. Natatakpan ng mga baluting bakal ang kanilang dibdib at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng mga karwahing hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Hallelujah. Sila ay may buntot na may tulis gaya ng alakdan na sa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang pinuno nila ay ang anghel na bantay sa banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Griego ay Apollyon. Hallelujah. Nakaraan na ang unang lagim, 2 pa ang darating. Okay, Kuya Sosay. Hinipan. Sige, pinakatulo na lang. Hinipan na ikalim ng anghel ang kanyang tropeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Inutos. Ito na. Lagpasan mo na. Yeah. Mahaba masyado. 10-7 po. 27? 10-7. Pinakatulo na, Kuya Sosay. 10 verse 7 po. 10 na, 10-7 siguro. Okay. Sige. Sa araw na hipa ng ikapitong anghel ang kanyang tropeta, Hold. Huwag mo munang ipa ng trompeta. Sabihin ko lang kung saan ang manggagaling yung ano na yan. Yeah. 2026, si Kristo ay darating. 2026, ayan yan. 2026, si Kristo, kung si Kristo ay darating ngayon, 2026, yung salot na yan ay mangyayari nandyan.
yung mga tumanggap kay Kristo, sasalubong sa iyong papawid. Kaya sinasabi, hindi tayo ang sentro, ang dahilan ng salot na yan na darating. Okay, babasahin natin yung verse na. Okay, consider na, pasa mo na lahat ng salot na yan. Ano? Yeah. Basahin natin ang pahayag 20:24. 2024. Yeah. 2024. Wala 24 eh. 20 verse 4. Verse 4. At nakakita ko ng trono at mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hold. Diba kay Jose, mayroong nakasulat, hindi mo ba alam na tayo ay hahatol sa mga anghel? Ay, mga trono. Ha? Sige, tuloy mo pa. Yeah. Okay, tuloy mo. Nakakita ako ng mga trono at mga nakaupo doon binigyan ng karapatang humatol. Okay. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay. Hindi sila sumamba sa Hold kay Jose. Ano ang nakita ni Apostol John Revelator? Nakakita siya ng mga kaluluwa ng mga taong pinatay Yeah. dahil nagpatotoo sila Tungkol kay Jesus. tungkol kay Jesus. Mm. At sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sila'y pinatay. Yeah. Hindi sila sumamba sa halimaw, Yes. ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw Yeah. sa kanilang noo o kamay. Mm. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Alright, hallelujah. Ayan yung binabanggit, 1,000 taon, ano? Yeah. Pero ang sinasabi rito, sila ay hindi tumanggap ng tatak sa noo at kamay. Mm. Ibig sabihin, may mga sumalubong, merong mga inabutan na hindi na mga nakasuot ng malilinis ng damit pangkasal. Kung si Kuya Edwin, Kristiyano, pero nasa ilalim pa rin ng bisyo. Maaaring hindi karapat-dapat na sumalubong kay Kristo. Pero Kristiyano, maaaring maabutan niya itong mga salot na ito. Maaaring yung 1/3 namatay, isa siya doon sa hindi namatay. At kung nandito na ngayon, meron ngayon na ito pang isa, hindi tumanggap sa tatak. Okay? Pahayag 7 verse 3. Yeah, pahayag 7 verse 3. Umpisa mo sa 1, verse 6. Mabilis. Pagkatapos nito, may nakita naman akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinigil nila ang 4 na hangin upang huwag mo nang umihip sa lupa, sa dagat o sa 5 punong kahoy. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ang pagtatak ng Diyos na buhay. Hallelujah! May 2 tatakan, ha? Sumigaw siya Okay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos na kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Okay, 4. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Hallelujah. Merong nagtatatak sa loob ng bansang Israel, 144,000 na tao, 12,000 kada lipi. No, 'di ba? Merong 12,000 lipi ang Israel. Yes. Tinatatakan sila simultaneously sa labas ng Israel. Meron ding sapilitang nagtatatak sa noo. Okay, dito naman niya, mabasahin naman natin yan. May nakukuha ba kayo? May naintindihan kayo? Alright, hallelujah. Merong iba natin dito. Basahin mo naman kayo sa pahayag 13/16. 13:16 hanggang 17. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kamay at sa noo, maging dakila at hama. Merong 2 nagtatatak, ha? Yung una, doon sa bansang Israel, kung nasaan ngayon yung gera na hindi natatapos, yung gera dyan sa Israel, hindi natatapos yan. Nagkaroon ng gera sa Syria, luar ngayon, bagsakan Syria, nagkaroon ng gera sa Kuwait, sa Iraq, sa Iran,
sa Yemen, lahat ng giyera na nandyan, ang sentro niyan, Israel. Itanin niyo yung mga missile niya doon, lahat ang punta sa Israel. Pero yung Amerika ang away nila, ang lahat ng bansa nandiyan, papunta sa Israel. Okay? Tuloy natin, nasan tayo kayo sa ang tatak, ano? Merong nagtatatak sa Israel kasi yung mga Israelita na yan, kahit yan ang karamihan dyan na hindi naniniwala kay Kristo, kahit si Netanyahu, in-interview, hindi naniniwala kay Kristo eh. Amen. Hindi yan naniniwala kay Kristo. Pero naging 95% ng mga Israelita na yan, ng mga Hudyo ngayon, hindi naniniwala kay Kristo. Hindi sila naniniwala kay Kristo hanggang ngayon. Ang tawag nila sa ating tinatawag na religion natin, bogus religion. Hindi sila naniniwala. Kaya ang dahilan, ang isang dahilan, kung bakit yung pot na yan ay darating dito sa daigdig, una, kasamaan ng lahat ng tao sa mundong ito. Pangalawa, yung pinakasentro ng salot na yan, yung mga Israelita na hindi kumikilala kay Kristo. bilang nation gusto niya Hindi sila bumalik sa kumikilala. kanya. Pero, hindi tayo dapat magalit sa mga Israelita kasi nakasulat diyan, pagdating ni Kristo, second coming, kikilala sila kay Kristo. Yeah. Siguro, after na ng salot na yan. At ang matitira dyan, yung 144,000 na yan natatamaan ng salot na hindi pwedeng saktan ng mga demonyong darating, yan yung mga Israelita na siyang tumanggap, tinatakan ng Diyos sa noo. Habang nagtatatak doon sa Israelita, kaya yan di malaman ng marami. Ito, pero lang kayo ba natutunan? Hindi ko ito natutunan sa libro. Hindi ko ito natutunan sa kahit kanino mong nagturo sa akin. Kumisa nga, pag binabasa ko yan, naaalala ko yung mga tinuro sa akin, ayaw kong isipin kasi nagkakaroon ng, ayaw kong makakuha ng turo galing sa tao. Yes. Okay, ang pinakamahalaga dyan, okay, merong magtatatak. Itong sinasabi ko sa inyo na yan, sa pilitang pinatatakan ng lahat ng tao, hindi lang buong mundo, tatatakan tayo lahat. Walang makakapagbili, walang makakapagtinda. Yes. 9. Pahayag 7 verse 9. Ang napakaraming tao na di kaya, nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin mula sa bansa lipi wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero at nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Hallelujah. Sabi dito ni Apostol Pablo sa 13, sino ang mga taong nakadamit ng puti, saan sila nanggaling? Ginoo, kayo po nakakalam sa tugtog. Sila mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis. Ano ba yung English sa kapighatian? Tribulation. Tribulation. Tribulation ba yung kapighatian? Oh. Ang tawag diyan, habang yung mga salot na yan ay dumarating dito sa lupa, ang tinatawag niya ng tribulation eh. Tribulation, yung kapighatian, no? Kapighatian, ano pa tama ba? Kapighatian, no? Tribulation. Yung mga tao, ng panahon na yan, habang yan ay dumarating, ano sabi rin kay Sosing sa isang binasa mo? Nanaisin na ng mga tao sa mundong ito mamatay. Pero hindi nila nakita. Pero hindi sila mamamatay. Kahit magpakamatay sila, hindi sila mamamatay. Okay? Yeah. Okay ta? Yung mga taong narito ha, o pupunta naman tayo ngayon dito, pero wala, bakit pala? Hindi pala tayo sasapitin, bakit may mga tao? May mga taong makakaranas niyan kahit Kristiyano. Okay, nasaan naman yung mga Kristiyanong nakaputi ng damit na sasalubong kay Kristo? Okay, tingnan naman natin ngayon dito. Kung paano tayong mga tao na sumasampalataya kay Kristo ay di ba nabasa natin? 9. Unang Thessalonica 4:13, mga kapatid, nais naming malaman niyo ang katotohanan tungkol sa mga taong namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayo sa 1 Thessalonica 4:14. Naniniwala din tayo muling bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayo mga nabubuhay pa Ay hindi mauna. at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayo mauna sa mga namatay na. Okay? So, ilalagay ko lang dito, hanggang sa pagparito ni Kristo. Okay? Paparito si Kristo, hindi muna siya bababa sa lupa, sasalubungin sa himpapawid. Okay?
Tingnan natin ang mga verse niya. Hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi mauna sa mga namatay na 16. Sa araw na yon, maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na nabubuhay muna Yeah. ay bubuhayin, 17. At pagkatapos ay tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Yes. Hallelujah. Pagdating ni Kristo, sasalubong ang mga taong nararapat sumalubong. Sasalubungin si Kristo sa himpapawid. Madaling salita, aalis tayo sa mundo ito. Sabi ng mga tao ngayon, ng mga scientists, nako, andyan na, dumating na yung mga extraterrestrial. Alam niyo yung extraterrestrial, pinaniniwalaan na ngayon yan kahit na mga military ng buong mundo. Dati hindi nila pinaniniwalaan yan. Pag sinabi nilang ikaw ay nakakita na nga, sabi nyo, ganun ka. Yung extraterrestrial na yan, gagamitin niya ng demonyo para magkaroon ng rason na yung mga taong nawala dito sa mundo, nagkaroon ng mass, tawag doon, pagkuha ng mga extraterrestrial na yan. Hindi pa rin sila maniniwala kay Kristo. Kasi hanggang sa dumating yung point na yan ng Diyos, sabi dito sa Bible, hindi pa rin sila nagsisi at tumigil sa kanilang kasamaan, patuloy silang sumamba sa mga demonyo at sa mga... Yun ang dahilan bakit, kaya sa yung tanong mo kanina, ha? Ano yung tanong mo kanina? Ano naman yung mga hindi pa nakakilala sa Hindi pa nakakakilala kay Kristo. Sa panahon ito, kailangan kang makakilala kay Kristo. Kasi kung hindi, aabutin mo tong mga salot na ito dito sa mundo. So maaaring isa ka sa mamamatay na wala ka ng pagkakataon na kumilala kay Kristo. Maaari ka naman kung hindi ka namatay sa panahon ng mga salot, maaari kang magsisi. Meron pa rin pagkakataon, hindi natatapos ang grasya ng Panginoon. hanggang. Hindi totoo yung ang Panginoon eh. Pero hindi ko sinabi sa'yo, hindi ako magsisisi, saka na lang. Kasi pag dumating na yung mga salot na yan, yung tataka na sa noo, pag ikaw eh hindi tumanggap ng tatak sa noo, hindi ka makapagtrabaho. Para yung magiging katulad ng SS number mo, pag wala kang SS, wala kang trabaho. Tama mo ba, Jin, ha? Magiging yung parang ano mo, papeles mo para ikaw eh makakuha ng mga business permit. Hindi ka makakapagtinda, hindi ka rin makakabili. Bakit? Yung pera na yan na nakikita mo ngayon, isang araw makita mo wala ng pera, hindi na yan ang gagamitin na pera. Electronic na yan. Wala na tayong perang mahawakan. At magre-register tayo lahat sa isang computer sa buong mundo na pag wala kang tatak sa noo, hindi ka makakabili. Hindi ka magiging kabilang sa lipunan. Pinaunawan tayo? Yes. Bakit yan ay sinasabi ng Panginoon? Para malaman ng mga sumasampalataya kay Kristo na pag yan ay dumating na, para malaman mo. Walang hindi alam ang Panginoon. Lahat ng paraan para tayo ay magsisi at tumanggap kay Kristo ay ginawa na ng Panginoon. Yes. Anong oras na, Rod? Oras na? Time na? Okay. Hindi natin yan makukuha sa napaka-iksing pag-uusap sapagkat yan ay ibinigay ng Panginoon kay John Revelator para malaman nating mga sumasampalataya kay Kristo ano ang mangyayari bukas. Yeah. Amen! Amen. Ikaw ang hari